evening everyone. So I am Altera Villara from Batch 4. So yung topic po natin today is all about church. So yung scripture po na ibinahagi ni Pastor Russell today ay matatagpuan sa Matthew 16 verse 18. So pag-usapan po natin yung church. So before po kasi brief background or mga dati kong pananaw po in life pag sinabing church ay usually ang church para sa akin ay simbahan or like yung bahay-sambahan, yung mga taong nagsisimba kada linggo. So ayun po kasi talaga para sa akin yung definition ng church. Pero as I grow older, may mga taong nagpa-realize sa akin na kung ano nga ba talaga yung kahulugan or yung deep meaning ng church. So, parang ito ko lang po na mas naunawaan na ang church po pala ay hindi talaga bahay-sambahan o isang lugar. So, ang church po ay kayo mismo. Ako mismo yung church. So, paano nangyayari yan? So, kasi si Lord, once na tinanggap na natin siya sa buhay natin, naninirahan na siya sa buhay natin, sa puso natin. So, when you say na tinanggap mo na ang Panginoon, nasa sa atin na yung Lord. So, tayo na mismo yung minamahal ng Panginoon. So, tayo na mismo yung tinatawag ng church. So, nang sa ganun, dahil nga ikaw na yung sarili mo na nga yung church, iwasan natin yung misconception na ang church daw ay bahay-sambahan. Pero mali po yun. At ang sabi nga po sa teaching si Pastor Russell na ang church po ay hindi isang sector ng religion or place or what. Dahil ang church mismo, yun yung mga tao ng Panginoong Diyos na sumusunod sa kanyang kautusan. So tayo, bilang anak tayo ng Panginoon, tayo na mismo yung nakakaalam mga bagay na dapat nating iwasan at of course susundin natin kasi meron tayong binabasang manual So ano nga ba yung manual? Kaya manasabi ko palagi, ang manual po ay ang ating Biblia. So hindi natin malalaman yung purpose in life natin, kung ano yung mga gustong mangyari ng Panginoon sa life natin, yung mga plan ng Panginoon sa atin, yung mga good intentions ng Panginoon sa atin, yung mga mensahe ng Panginoon para sa atin. So, wala tayong magkakaroon ng idea doon, kung hindi natin babasahin yung salita na gustong iparating sa atin ng Panginoon. So, mahalaga po na araw-araw, gabi-gabi natin pagbubulayan yung salita ng Panginoon nang sa ganun, mas madagdagan yung knowledge natin patungkol sa Kanya. Kasi yung mga ganitong bagay, hindi natin malalaman ito kung walang magtuturo sa atin, walang pinapaalam sa atin ng ganitong bagay. Kasi gaya nga sabi ko, meron tayong mga misconception sa mga bagay sa Biblia. Kaya ng isang religion na hindi naman talaga tayo nasasalba ng relihiyon. So, depende na lang talaga sa batayan ng tao yan or yung decision nila kung ano yung mga pananaw nila in life. So, si Lord, mahal tayo at alam niyang hindi tayo papabayaan ng Panginoon. So, God